pananaw po ng maraming tao is niisip nila na hindi na po nila kailangang sumagot kahit kanino. Or pinipili po nila yung landas na ayaw po nilang magkaroon ng accountability sa kahit kaninong tao. So ang gusto lang po nila, ang kanilang sarili, ang iintindihin lang po nila yung kanilang sarili, at ayaw nilang managot sa kahit kanino. So that is a big problem. Lalo na po kung tayo ay may asawa. Accountable tayo sa ating asawa. That's why there are a lot of relationships na mag-asawa, naghihiwalay, na may adultery, may cheating. It is because of accountability na hindi po nakikita ng marami. And there are also, kung kahit titingnan po natin sa church, ang isa sa napakahalaga na makita natin, we are accountable sa ating church bilang mananampalataya, bilang anak ng Diyos, at bilang mga miyembro. So we are accountable sa church na ating kinabibilangan. We are also accountable sa mga ministry na pinagkatiwala po sa atin ng ating Panginoon. That's why I am blessed personally to those Christians na once meron tayong binigay na gampanin, tungkulin sa ministeryo na pinagagawa po sa kanila or pinagkatiwala sa kanila ng Panginoon, ginagawa po nila ang pinaka-the best. Ginagawa po nila ang effort nila doon sa ministry na ipinagkatiwala po sa kanila. Why? Because they understood accountability. And when we talk about accountability, ang essence po niyan is responsibility. We are responsible sa mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Amen? So, napakahalagang makita po natin ito, mga kapatid. And ultimately, kung titingnan po natin, ultimately, tayong lahat ay may pananagutan tayo sa ating Panginoon. Because one day, pagharap po natin sa Diyos, tayo ay iharap sa Kanya hindi bilang Panginoon. Of course, siya ay Panginoon. Tayo iharap sa Kanya hindi bilang tagapagligtas, kundi tayo ay iharap sa Kanya bilang ating hukom. Siya ang magiging judge ng ating mga ginagawa. So, hahatulan tayo ng Panginoon, ng ating Diyos, ng Kanyang salita, sa pagdating ng panahon na tayo po ihaharap sa ating Panginoon. Now, ang Bible ay nagpapakita po ng dalawang klaseng judgment. Mayroong judgment sa mananampalataya at mayroong judgment sa mga hindi mananampalataya. And either of the two ang pupuntahan po doon ng tao. So walang exemption, hindi natin to maiiwasan. All of the people, lahat ng tao ay pupunta sa judgment ng ating Panginoon. So the first one is the judgment of the believers. Ang judgment sa mga mananampalataya. And our verse, mga kapatid, na tinitingnan po dito ay nasa 2 Corinthians chapter 5, verses 6 to 10. Ganito po ang sabi ni Apostle Paul, 2 Corinthians 5, 6 to 10. Therefore, we are always confident, knowing whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord. So sinasabi lang po ni Paul dito, hanggat nandito tayo sa ating katawan, hanggat buhay tayo, hanggat tumitibok pa ang ating mga puso, absent pa tayo sa presensya ng ating Panginoon. Of course, we experience now the presence of God through the presence of the Holy Spirit, pero yung abiding presence ng Panginoon ay nakakamtan lang po natin, mararanasan lang po natin once tayo po ay napasawala na po sa katawang ito. Ang sabi po ni Paul, for we walk by faith, not by sight. Lumalakad kami sa pananampalataya, hindi pa sa paningin. We are confident. So ito yung naging assurance ni Apostle Paul. Kaya isa nakakatakot sa isang tao na pag tinanong mo kung saan pupunta yung kanyang kaluluwa, hindi niya alam, or hindi niya tiyak, or hindi siya sigurado. Maybe pastor sa langit, di po ba? So may mga tao na pag tinanong natin, hindi sila tiyak, hindi sila sagot. Or hindi po tiyak yung kanilang sagot. Pero ang sabi ni Apostle Paul, we are confident, I say. Tiyak kami. Tiyak na tiyak si Apostle Paul. Ano po sabi niya? And willing rather to be absent from the body. Willing pa nga po siya na mapasawala sa katawan. Willing po siya na kunin ng Panginoon anytime, any moment. Because He knows, willing rather to be absent from the body, to be present with the Lord. Dahil pag napasawala na siya sa katawan, makakasama niya na ang Panginoon na nagmahal sa Kanya at tumubos sa Kanyang kaluluwa. So ano po ang Kanyang resolution hanggat hindi pa siya kinukuha ng Panginoon? Verse 9. Wherefore we labor. Apostle Paul is not just sitting down and doing nothing.
Apostle Paul is laboring. Siya ay nagpapagal. Siya ay naglilingkod sa Panginoon. Wherefore we labor that whether present or absent. So, buhay man siya or kunin man siya ng Panginoon, ang sabi niya, we may be accepted of Him. Verse 10. Ang pinaka-motivation po niya sa kanyang paglilingkod, sa kanyang pagpapagal, sa kanyang buhay na nagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon. Verse 10, for we must all appear. Ano po ibig sabihin ng must? Hindi po yan optional. Yan po ay tiyak na mangyayari. Ang kausap dito ay ang mga mananampalataya. Ang sinasabihan dito ay ang mga mananampalataya. Ang sabi ni Paul, for we, all the believers, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Amen? So there are judgment for the believers. And that is what we call, yan po ang sinasabi ng Bible patungkol sa judgment. Ang tawag po ay the judgment seat of Christ. Ano po yung judgment seat of Christ? That everyone may receive the things done in His body. So, it is not a judgment kung ikaw ay ligtas o hindi ligtas. It is a judgment or judgment of rewards. Ito po yung judgment kung ikaw ay may tatanggapin or wala kang tatanggapin na gantimpala. According to that He has done, whether it be good or bad or worthless or waste. So, makikita po natin, first judgment na tinuturo ng Bible is judgment of the believers, the judgment seat of Christ. And the second judgment, mga kapatid, is the judgment of unbelievers in Revelation chapter 20, verse 11 to 13. Revelation 20, 11 to 13. Ang sabi po dito ni Apostle John sa kanyang vision na dadating sa pagharap po ng mga hindi po nakakilala sa Panginoon kay Kristo. Ito po ang sabi ng Panginoon. Because ang Panginoon sa Kristo ay Panginoon, whether ang tao po ay acknowledge or hindi sa kanyang buhay. Ito po ang sabi ni Apostle John, Revelation 20, 11 to 13, and I saw a great white throne. So there is a great white throne judgment. And Him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, referring to those people who are dead in Christ, to those people na hindi mananampalataya. Ano sabi po dyan? And I saw the dead, small and great. Sila man ay mahirap, mayaman, sila man ay simple o dakila. Ang sabi po, stand before God. And the books were open. And another book was open, which is the book of life. That's why if your name is not written in the book of life, absent ka doon sa judgment of the believers. Absent ka doon sa judgment seat of Christ. Magiging present ho ang isang tao sa Great White Throne Judgment pag yung pangalan niya ay wala sa libro ng buhay. And the books were open and another book was open, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. Verse 14, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Amen? And next verse po niya, tingnan po natin sandali. Next verse niya. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. So there are judgment of the believers, which is the judgment of seat of Christ, and there is also a judgment of unbelievers in Revelation 20:11. In the following verses, mga kapatid, na meron pong great white throne judgment. Yun yung mga taong hindi tumanggap kay Kristo, hindi sumampalataya sa Panginoon. They rejected the offer of salvation na ibinibigay po ng ating Panginoon Kristo. Their name is not written in the book of life. At ang sabi po, and death and hell were cast into the lake of fire, which is the second death. So there are those people na kung saan, mga kapatid, hindi sila makakapunta ng langit. And it is very true in the Bible, mga kapatid. That's why in the last days, all the believers, ang sabi po ng salita ng Panginoon, ang Diyos, pupunasan niya ang ating mga luha.
Sapagkat that is the moment, mga kapatid, na ipapakita ng Diyos sa atin ang mga mahal natin sa buhay, ang mga tao na binigay sa atin ng Diyos na opportunity na dapat siniran natin ang Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Maybe yun ay ating asawa, maybe yun ay ating magulang, maybe yun ay ating anak, maybe yun ay ating kaibigan, yun ay ating katrabaho, or mga taong malapit sa atin na hindi nakakilala sa ating Panginoon Kristo. Ipapakita sila sa atin ng Diyos. And that is the moment na marirealize natin na they did not make it. Hindi natin sila kasama sa judgment seat of Christ. And that is the moment, mga kapatid, na tayo po'y luluha at iiyak. And that is the moment also na ang Panginoong Diyos ay pupunasan po niya ang ating mga Pinoy. So the judgment of the believers, yan po ang sentro ng mensahe po natin this morning. Ang hatol sa mga, o ang paghuhukom sa mga mananampalataya. Ano ang pwede nating asahan sa judgment seat of Christ? First thing is only those who have trusted Christ as their Savior will be present at this judgment. Tangi lamang yung mga nagtiwala kay Kristo na Panginoon bilang sariling tagapagligtas ang present sa judgment seat of Christ. Ang pakikita po natin kay Kristo, yan po ay tinalaga na po mismo ng ating Diyos. Kaya the moment na tayo po inaligtas, tayo pong lahat ay accountable na po sa ating Panginoon. Ako po ay na-save when I was 16 years old, and that is the moment na ako'y naligtas, and that is the moment na I am accountable to God bilang isang mananampalataya. So ang Diyos, i-evaluate po niya lahat ng ating ginawa. Lahat po ng ipinagkatiwala niya sa atin. Resources, abilities, skills, talents, finances, mga kapatid, anything, everything na ibinigay, na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon, ay ipagsusulit natin sa Diyos yan. Pananagutan natin yan sa ating pong Panginoon. So only those who have trusted Christ as their Savior will be present at this judgment. And then second thing na gusto ko pong makita natin is Jesus will be the judge. So hindi tayo haharap na po sa Panginoon sa Kristo bilang atin lang pong kaibigan. Siya po'y haharap na po sa Kanya bilang tagapaghatol na po natin, mga kapatid. Dito sa lupang ito, nung tinanggap natin si Kristo, tayo po ay siya'y ating tagapagligtas. Pinatawad po niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Pero darating ang panahon na pagpasok natin sa langit, haharap tayo sa ating Panginoon at siya ang magiging judge natin, mga kapatid. Kaya nga po sa buhay na ito, ang sabi ng Panginoon Kristo, bago siya umakyat sa langit, magpapadala po siya ng comforter, which is the Holy Ghost. At ang Holy Ghost, ang Holy Spirit, ang nananatili po sa panahon natin ngayon at sa buhay ng bawat mga mananampalataya. Ang Holy Spirit ay nananahan po sa atin. Ano po ang ginagawa ng Holy Spirit? Ang Holy Spirit ang nagko-convict sa atin pag tayo ay nagkakasala. Ang Holy Spirit ang nagbigay sa atin ng ability, ng empowerment upang magawa natin anuman ang panawagan ng Panginoon sa buhay natin. Ang Holy Spirit ang siyang nagbigay sa atin ng spiritual gifts, mga kapatid, upang anuman yung plano ng Diyos sa buhay natin, yun ay magkaroon ng pagkasakatuparan, yun po ay ma-accomplish sa ating buhay. Ang Holy Spirit po ang nagpapaalala sa atin pag tayo po ay nagkakasala. Ang Holy Spirit po, mga kapatid, ang nagtutuwid sa ating buhay. Ang Holy Spirit po, mga kapatid, ang kasama natin sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Pinapaalala sa atin na isang araw, pag tayo'y kinuha ng Panginoon at nakasama natin ang Diyos sa langit na bayan, tayo'y haharap sa Kanya bilang isang judge. So napakahalaga ng klase ng buhay na meron tayo sa buhay na ito. Because God provided everything sa buhay natin upang darating ang panahon, mga kapatid, na pagharap natin sa Diyos, hopefully, meron tayong matanggap na gantimpala. Meron tayong matanggap na reward na handang ibigay sa atin ng ating pong Panginoong Jesucristo. So, Jesus will be the judge. Amen? One day, yung buhay natin, ibibigay natin yung account natin sa ating pong Panginoong Jesucristo. And then third thing na gusto ko pong makita natin about the judgment seat of Christ is how is the Lord going to judge us? Paano tayo judges ng Panginoon? It will be according to our works. Hindi ayon sa kung ligtas tayo or hindi. It will be according to our works. Ayon sa ating mga ginawa. In 1 Corinthians chapter 3, verse 14 and 15. 1 Corinthians chapter 3, verse 14 and 15.
Ang sabi po dito, if any man's work abide, which he had built thereupon. No? Yung built thereupon na sinasabi po dyan ni Apostle Paul, na matibay na pundasyon ng buhay natin sa buhay na ito, ay yung kung tayo po ba ay nagtayo ng buhay sa pundasyon ng ating Panginoon sa Kristo. If we have a relationship with Christ, if we are doing things for the glory of God, sa kaluwalhatian ng ating Panginoon, so kung ganun po yung ating klase ng ating ginagawa, yung ating motibo, yung ating ginagawa ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon, he shall receive a reward. Tatanggap tayo ng gantimpala. Amen? The next verse, ang sabi po dyan, if any man's work shall be burned. So yung gawa natin, maaaring pwedeng waste, maaaring pwedeng worthless, pwedeng masayang. Anyway, ang taong walang Kristo sa kanyang buhay, anuman ang meron siya, yung kanyang buhay is already a waste. Yung kanyang buhay ay sayang na agad. Yung kanyang buhay ay walang kwenta. No matter kung gaano man siya kayaman, no matter kung gaano man siya kasikat, no matter kung gaano man karaming kaibigan o mga tao sa kanyang buhay, if a person ay walang Kristo sa kanyang buhay, ang kanyang buhay ay walang kabuluhan. Sayang. Amen? That's what the Bible teaches, mga kapatid. That's why, anumang makamtan mo sa mundong ito, kung mapahamak naman ang iyong kaluluwa, anong silbi po nun? Anong pakinabang po nun? Walang kabuluhan po yun, walang kwenta po yun. Amen? Because everything na na-accumulate natin sa mundong ito, mga kapatid, hindi natin masasama sa kabaong po yan. Hindi natin masasama po yan sa kabilang buhay. Lalo na po ang isang taong hindi nakakilala sa ating Panginoon Kristo. So, dapat po mga kapatid, kung may pamilya tayo, kaibigan tayo, na sila po ay masasabi po natin na hindi po nakakilala sa Panginoon, anumang bagay ang meron sa buhay nila. Of course, sometimes masaya tayo na meron silang ganito, meron silang ganyan, marami silang tinatangkilik sa kanilang buhay. But we need to realize from the perspective of God, from the perspective ng salita ng Panginoon, na anumang bagay meron sila, kung isang taong yan ay hindi ligtas, lahat ng meron siya ay walang kabuluhan, walang kwenta, walang saysay. Because lahat po mga kapatid ng ating ginagawa, at kung tayo naman po'y mananampalataya, kahit tayo po'y Kristiyano na, pero kung yung ating ginagawa ay hindi nakapundasyon sa ating Panginoon Kristo, kung ang ating motibo ay hindi para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon, ano kung sabi po doon sa verse? If it will be burned, mga kapatid, he shall suffer loss. So ano ibig sabihin nun? Walang reward. Walang gantimpala. Ngayon, kung sasabihin natin sa mensahe nito, Pastor, tingin ko wala akong pakialam kung may gantimpala or wala. Well, mamaya makikita po natin kung meron tayong pakialam or wala. Or kung bibigyan pansin po ba natin or hindi ang mensahe nito. Pero ang sabi dyan, but he himself shall be saved. Praise the Lord. Kahit walang reward, kahit walang crown, at least I am saved. Pero I hope hindi yan yung maging motivation lang po natin. Yet so as through fire. So, nakikita po natin mga kapatid, the Lord will going to judge us through our works. Lahat sa buhay natin, hindi lang ang pagdalo natin sa church, hindi lang ang pagmiministeri natin, lahat sa buhay natin. Relationship, yung oras na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, yung trabaho na ibinigay sa atin ng Panginoon, yung talent na ibinigay sa atin ng Diyos, yung ability na ibinigay sa atin ng Panginoon. Everything, mga kapatid, sa buhay natin, if you are a believer of Christ, kung titingnan natin, isa ng buhay natin parang casual lang sa Diyos, pero actually, walang casual sa ating Panginoon. Because ang Diyos mismo, ininvest po niya ang kanyang sariling buhay para sa atin. Nung namatay ang Panginoon Kristo para bayaran at tubusin ang ating mga kasalanan. So, ang precious blood of Christ ang nagtubos sa ating mga kasalanan, and because of that, mga kapatid, ang buhay natin ay mahalaga sa ating pong Panginoon. At the same time, may Holy Spirit tayo na nag-empower sa atin upang magawa natin kung ano man ang kalooban ng Diyos. At kung panahon na po, mga kapatid, na tayo iharap na po sa ating Panginoon Kristo, i-evaluate na po yung ating ginawa kung may gantimpala or walang gantimpala. That's why it is very important na lagi nating sabihin sa Panginoon, Lord, meron ka bang gustong baguhin sa buhay ko? Meron ka bang gustong ituwid sa buhay ko? Meron ka bang gustong iayo sa direksyon ng aking buhay? Maraming taong natatakot sabihin ang mga katagang yan, Panginoon, kung meron kang nais baguhin sa buhay ko,
Lord, magpapabago ako sa iyo. Marami pong tao, mga kapatid, ang natatakot pong sabihin niya. But if we are a believer of Christ, yan ang magandang tibok ng puso natin. Yan ang magandang sasabihin natin sa Panginoon natin. Or yan ang magandang ipapanalangin natin sa Diyos. Lord, meron ka bang gustong baguhin sa aking buhay? Lord, meron ka bang gustong itama sa aking buhay? Lord, meron ka bang gustong iayos sa aking buhay? Sapagkat kung meron gustong baguhin ng Panginoon sa ating buhay, at that moment, maaaring ayaw natin yun. At that moment, maaaring hindi natin gusto yun. Pero mga kapatid, alam natin na ang Diyos natin, inibig po niya tayo ng walang kondisyon. At alam natin na ang Diyos natin ay meron siyang plano sa ating buhay. Meron siyang the best na gustong gawin sa atin. Gusto niya tayong baguhin upang tayo'y maging kaayon sa imahe ng ating pong Panginoong Jesucristo. That is the very purpose of God. Kaya pag may mga sitwasyon tayo sa buhay, mga kapatid, huwag tayo agad magre-react negatively. Huwag tayo agad magre-react na outside sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. Pag may nararanasan po tayo, mga kapatid, maaaring matinding problema, matinding sakit, or matinding sitwasyon sa ating buhay, ask ourselves, bakit ito pinapayagan ng Panginoon? Because pinapayagan ng Diyos ang mga problema at mga pain sa ating buhay dahil gusto ng Diyos makot yung attention natin. Makot yung ating paningin sa ating pong Panginoon. Kaya sometimes nakakalimutan natin ng Diyos. Kaya mamaya pupuntahan din po natin yung priorities ng ating buhay. Because if we cannot prioritize the Lord, kung hindi siya ang number one sa ating buhay, then meron tayong Diyos-Diyosan. At alam po natin, mga kapatid, na one day i-evaluate ng Panginoon yung ating buhay. Kung tayo po ba'y nabuhay na worthless or worthy sa kanyang gantimpala na nais po niyang ibigay sa atin. So there are three criteria by which Christ will judge us. Meron tayong tatlong criteria na dito tayo tulad ng ating Panginoon. So listen very well, mga kapatid. First is how much spiritual life we have had. Kung gaano po kadaming spiritual life na meron tayo. So ang Panginoon natin, ang Diyos natin is a just God. At tayo po'y kanyang hahatulan ng naaayon. Hahatulan accordingly. Ibig sabihin, mga kapatid, kung gaano kadaming liwanag ang meron ka, doon ka rin hahatulan ng Panginoon. Ako po'y na-saved when I was 16 years old, and I am going 29 years old now, or going in my 30s, or kung I don't know kung hanggang ilang taon ang aking buhay sa lupang ito. Pero the moment na ako'y naligtas hanggang sa dulo ng aking buhay, sa dulo ng aking hininga, hanggang sa dulo ng tibok ng aking puso, mga kapatid, doon ako hahatulan ng Panginoon. Kung gaano karaming spiritual na liwanag ang meron ako sa aking buhay. Kung gaano karaming salita ng Diyos ang napakinggan ko, natutunan ko sa aking buhay, doon ako hahatulan ng Panginoon. And the second thing, mga kapatid, is the opportunities God has given us. Lahat tayo, mga kapatid, hindi tayo pare-pares ng oportunidad. Iba-iba tayo ng opportunity na ibinigay sa atin ng Panginoon. Meron sa atin, ito lang yung opportunity na binigay sa iyo ng Diyos. Merong medyo lang yung binigay sa iyo ng Panginoon, or meron namang maraming opportunity ang ibinigay sa iyo ng Diyos. So, it depends, mga kapatid, kung gaano karaming opportunity ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon, doon po niya tayo hahatulan. So, very unique po ang paghahatol sa atin ng Panginoon. So, napakahalaga po, mga kapatid, na ang buhay natin, ang pinaka-ambisyon natin, ay mabuhay na maka-Diyos, mabuhay na nagbibigay karangalan, nagbibigay kaluwalhatian sa ating Panginoon. Because one day, tayo po'y magbibigay sulit sa Diyos at ipapakita ng Diyos sa atin yung mga opportunity na ibinigay po niya sa ating buhay. At yun yung mga panahon, kung meron po ba tayong gantimpala or wala tayong gantimpalang matatanggap, pagharap po natin sa ating pong Panginoon. So the opportunities God has given us. I mean, kung binigyan ka ng Diyos ng opportunity na, for example, makapagturo, makapangaral, and then, pababayaan mo yun sa iyong buhay, isasantabi mo yun sa iyong buhay, hindi mo papahalagahan ang panawagan ng Diyos, ang ability, ang skills, ang talents na ibinigay sa iyo ng Panginoon. That is the great opportunity na ibinigay sa iyo ng Diyos. Pero, hindi mo yun bibigyang pansin. One day, kapatid, i-judge ka dyan ng Panginoon, hahatulan ka dyan ng Panginoon, huhukuman ka dyan ng Panginoon. So, the opportunities God has given us. Binigyan tayo ng Lord ng opportunity na masyalan natin yung katrabaho natin, masyalan natin yung kaibigan natin.
Pero imbis na tayo magkaroon ng courage na ibahagi sa kanila ang pag-ibig ng Diyos, ang mensahe ng biyaya ng ating Panginoon, natakot tayo, nangamba tayo, wala tayong kaalaman, wala tayong kalakasan, or wala tayong means, mga kapatid, para maibahagi sa kanila yung mensahe ng kaligtasan. Yung opportunity na yon, hahatulan tayo doon ng Panginoon. So the opportunities God has given us. And 13, criteria kung paano tayo hatulan ng Panginoon is how we have responded to the light of truth and opportunities He is given us. Paano tayo nag-respond? Paano tayo tumutugon sa spiritual life? Paano tayo tumutugon sa salita ng Panginoon, mga kapatid? Paano tayo tumutugon sa mga katotohanan na ating napapakinggan sa buhay na ito? Again, we are accountable to God. Not just in our time, not just in our resources, but also doon po sa katotohanan na tinatanggap natin sa ating pong Panginoon. So napakahalaga ng response natin. Tinatanggap po ba natin yung katotohanan? Or nire-reject po ba natin? Or pinapaliwala po ba natin? Or isinasantabi na lang natin sa ating buhay yung mga katotohanan? I-judge tayo dyan ng Panginoon. If a person will say, ang mahalaga sa akin, ligtas na ako. Ang mahalaga sa akin, mananampalataya na ako. Then, mabubuhay na lang ako sa sarili kong gusto. Mabubuhay na lang ako sa aking laman. Mga kapatid, mananagot tayo sa Panginoon bilang judge natin. Kaya nga sinasabi ni Apostle Paul, binigyan tayo ng kalayaan kay Kristo, pero huwag natin gagamitin yung ating kalayaan to the occasion of the flesh. Ibig sabihin, mga kapatid, kung tayo po'y pinalaya ng ating Panginoon by the grace of God, ligtas na tayo, hindi na tayo alipin ng kasalanan, hindi na tayo alipin ng kautusan. Therefore, gamitin natin yung kalayaan natin for the glory of God, for the honor of God, at hindi sa ating mga flesh, hindi sa ating mga laman. Kaya if a person will say, ang mahalaga sa akin, ligtas na ako, ang mahalaga sa akin, mananampalataya na ako, and then that kind of person, that kind of Christian, ay mabubuhay na lang po sa buhay na once in a while, ang mahalaga na pupunta ako sa Panginoon. Once in a while, ang mahalaga na alala ko ang Panginoon. Once in a while, ang mahalaga na church ako. Hindi po, mga kapatid. Because maliwanag sa atin ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Maliwanag sa atin yung mga instructions ng Panginoon. Maliwanag sa atin yung mga katotohanan ng salita ng Diyos na dapat nating gampanin, na dapat nating sundin, na dapat nating gawin, mga kapatid. Dahil yun ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. And if we cultivate ang puso na umiibig sa Diyos, magagawa po natin yon with willingness, with joy, mga kapatid, sa anuman tungkulin sa atin ng Panginoon. So paano tayo tumutugon sa spiritual life? Paano tayo tumutugon doon sa opportunity na ibinibigay sa atin ng Panginoon? Are we kind of Christians na mahalaga sa atin, basta okay na ako dito, basta masaya na ako dito, kahit ganito na lang yung buhay ko bilang pagka-Kristyano, no? May opportunity na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Why? Because may plano siya sa buhay natin. Do you believe in that, mga kapatid? Do you know that God has a plan for your life? Alam niyo po, kung lagi tayo mag-evaluate, mas pipiliin ko bang mabuhay sa kasalanan, away from the will of God, away from the ways of God, or mas pipiliin ko yung buhay na nasa kalooban ng Diyos because I am inside or I am aligned sa kalooban ng Diyos, sa direction ng Diyos, sa plano ng Diyos sa aking buhay. If you will choose, mga kapatid, ano po ang mas pipiliin natin? So we have the opportunity na ma-experience natin yung kalooban ng Diyos, yung plano ng Diyos sa buhay natin. We have the opportunity na mapunta tayo dun sa direksyon ng Panginoon sa ating buhay. So how do we respond to that opportunities na ibinibigay sa atin ng Panginoon? There are so many opportunities na binibigay ng Diyos sa atin. Maraming principle po yung salita ng Panginoon. I remember the lad, yung bata, mayroong opportunity. Hindi po ba ang mga taong sumusunod sa Panginoon Kristo nagkaroon ng panahon na sila nagutom, ngunit kaunti lang yung pera ng mga disciples, kaunti lang rin yung mga pagkain na meron sila. Pero nasa 5,000 or nasa around 7,000 mga taong kailangan pakainin. And then nakita ng isang bata, meron siyang 5 tinapay at 2 maliit na isda.
at nakita niya na hiningi yun ng Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay. And he did not miss that opportunity. Ibinigay niya yung 5 tinapay at 2 maliit na isda, and because of that opportunity na ipinagamit niya sa Panginoon, ang bagay na meron siya, ginamit yun ng Panginoon para maiparanas ang isang miracle, mga kapatid, at makita natin kung gaano natugunan ng Panginoon lahat ng kanilang pangangailangan. So, napakahalaga na ma-realize natin that all of us, ano man ang edad natin, yun nga po, simpleng bata lang, simple lang rin yung meron siya, pero ginamit ng Panginoon. So, lahat tayo mga kapatid, may mga opportunities ang Diyos na ibinibigay sa ating buhay, at napakahalagang huwag natin sasayangin po yun. Huwag natin babaliwalain po yun. Because at the judgment, we are either going to be rewarded or lose reward. So ano po yung nakataya dito? Hindi lang nakataya dito ay temporary na reward. Hindi ang nakataya dito is just a lifetime of reward. Ang nakataya dito, mga kapatid, ay ang gantimpala, magpawalang hanggan. Yan ang nakataya dito. The eternal reward, mga kapatid. Dahil napakahalaga na sa buhay natin, mabuhay tayo na sumusunod sa Panginoon. Nabuhay tayo na nagbibigay kalungkulan sa Diyos. Mabuhay tayo na nagbibigay kalawalatian sa Panginoon. Why? Because one day, ang Diyos, re-rewardan po niya tayo ayon sa ating mga ginawa. Hindi na tayo dapat matakot kung ligtas pa po ba tayo o hindi. Why? Because ang Diyos, binayaran niya na po ang ating mga kasalanan. The Lord Jesus Christ already paid in full ang penalty ng ating mga kasalanan. Amen? That's why when you trust Christ as your personal Savior, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan, pinapaging banal ka na, pinapaging matuwid ka na sa harapan ng Panginoon. So, hindi ka na dapat matakot na isang araw hahatulan ka ng Diyos sa iyong kasalanan. Pero ang isa sa dapat magbigay sa atin ng motivation sa buhay na ito upang mabuhay tayo ng masunurin, maka-Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Panginoon ay yung reward na tatanggapin natin. Hindi yung temporary reward. Yun po ay eternally reward, mga kapatid. Eternal reward sa ating mga mananampalataya. Depende kung paano tayo nabuhay sa buhay na ito. Kaya dapat maging seryoso tayo sa future judgment. Are you serious about the future judgment? Kung tayo nga po yung estudyante, nagsaseryoso tayo sa pag-aaral natin. Because darating ang end of semester, darating ang end of school year, na tayo hahatulan sa ating mga ginawa. Kung tayo po ba'y pasado, kung tayo po ba'y mataas ang grades, or kung tayo po ba'y merong matatanggap na honor. Di po ba kung tayo estudyante, nagsisikap tayo, nag-strive tayo, nag-exert tayo ng effort because alam natin at the end of the school year or at the time na tayo po'y gagraduate, tayo po'y ahatulan sa ating mga ginawa. Tayo po'y ahatulan sa ating pag-aaral. Ganun din kung tayo nagtatrabaho, hindi po ba nagsisikap tayo magtrabaho, pumapasok tayo ng maaga, nagsisipag tayo mga kapatid sa ating pagtatrabaho. Pag mayroong mga tungkulin, ginagawa natin ang the best natin, ginagawa natin ang effort natin because alam natin na kapag ginawa natin yung the best natin, maaaring sahuran tayo ng malaki, maaaring bigyan tayo ng recognition pag tayo nagtatrabaho. Anyway, mga kapatid, lahat sa buhay natin, if you are a believer of Christ, lahat ng area ng iyong buhay, relationship, trabaho, talent, skills, abilities, resources, everything sa iyong buhay ay ipagsusulit mo sa harapan ng Diyos. Pananagutan natin yan sa ating Panginoon. So we need to give our best to God. We need to give our best to the Lord. Amen? Kahit po sa ministry, kahit po sa church, na atin pong kinabibilangan. Kaya nga, hindi balanse na masipag ka mag-aral, hindi balanse na masipag ka sa trabaho, pero pagdating sa church, sa ministry na ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo, hindi mo bibigyan pansin, babaliwalain mo. It's not balance. Amen? Hindi rin balance na masipag ka sa church, sa ministry, pero dun sa pag-aaral, pabaya ka. Dun sa trabaho, pabaya ka. Di po ba? So, napakahalagang balanse tayo sa lahat ng ginagawa natin because lahat ng yan, hindi casual sa harapan ng Diyos. In fact, mga kapatid, yes, may physical, may material, pero mga kapatid, kung tutuusin, if we will look at it in the perspective of God, everything is spiritual.
Because everything, mga kapatid, sa buhay natin, the moment we got saved, ay i-evaluate ng Diyos po yan. Hahatulan ng Panginoon sa ating buhay po yan. So how do we prepare for the judgment? This is the good question. Paano tayo maghahanda sa araw ng paghuhukom? By the way, lahat tayo haharap po dyan. Dahil lahat tayo kukunin ng Panginoon. Hebrews 9:27, it is appointed unto men who wants to die, but after this, the judgment. I cannot answer to you kung paano yung time frame po niyan, mga kapatid. Because I am limited. My mind is limited. Pero sa timing ng Diyos, makikita po natin na ang tao po ay namatay, pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So isa rin po yung paalala, lahat tayo mamamatay. Physically, lahat tayo magiging absent from the body. And if you are a believer of Christ, you will be present with the presence of the Lord. Amen? So, makikita po natin, if I will ask you, mga kapatid, sino ang may hawak ng tibok ng puso ng iyong buhay? Sino ang may hawak ng iyong heartbeat? Sa katotohanan, hindi ka pwedeng makamiss ng maraming heartbeat. Dahil pag nakamiss ka ng maraming heartbeat, naku po kapatid. That's the end of your day. That's the end of your life dito sa mundong ito. You know what? Hindi ikaw ang may hawak ng tibok ng puso mo. Ang Diyos nakahawak po dyan. And God can allow one of these days na puputulin po niya ang tibok ng iyong puso. Papayagan ng Diyos po yan. And after the death ng isang mananampalataya, after nating mamatay, is the judgment. Paano tayo maghahanda sa judgment? First, we must receive the Lord Jesus as personal Savior. Lahat ng tao, or tayo po mga kapatid, napakahalagang matiyak natin at tinanggap natin sa Jesus bilang personal natin tagapagligtas. Because pagharap natin sa Panginoon, ang pinakamagmamatter is not how much we have in this world. Ang pinakamagmamatter is our relationship with Christ. Ang relasyon natin sa ating Panginoon. So kung ang tao po hindi niya tatanggapin si Jesus bilang personal na tagapagligtas, hindi siya mapupunta sa judgment seat of Christ. Siya ay mapupunta sa great white throne judgment. And then second thing, we should review our lifestyle. I-review natin yung klase ng buhay natin. This preaching, this message, mga kapatid, all of us, please listen very well. Napakahalagang i-review natin yung klase ng buhay natin. Tanungin natin ang ating sarili. Para saan ang aking buhay sa lupang ito? Paano ko ginugugol ang aking oras? Paano ko pinapagamit yung aking spiritual gifts? Paano ko binibigay yung aking mga resources? Sa anong paraan naglilingkod ako sa Panginoon? Sa anong paraan nagbibigay karangalan ako sa Panginoon? Ang buhay ko ba'y kalugod-lugod sa Diyos? Yung relationships na meron ako ngayon, kalugod-lugod ba yan sa Panginoon? Relationship ko sa aking asawa, relationship ko sa aking church, relationship ko sa aking mga kaibigan, relationship ko sa aking mga katrabaho, relationship ko sa aking magulang, sa aking anak, sa aking mga kapatid sa laman, yan ba'y kalugod-lugod sa Panginoon? So napakalagang tanungin natin ang Diyos, Lord, anong gusto mong baguhin sa akin? Gaya ng sabi ko kanina, maraming tao nagtatapot, tanungin niya sa Panginoon. But if you are a serious Christian, and if you are looking forward for the judgment seat of Christ, then you ought to be serious. Natanungin natin ang Diyos ng katanungan ito, Lord, ano yung gusto mong baguhin sa akin? We need to review our lifestyle. Napakahalaga sa Diyos ng lifestyle natin, mga kapatid, kung paano tayo nabubuhay sa mundong ito. I mean, like for example, tomorrow, Monday, when you wake up, pagising mo sa umaga, ano po ang ginagawa natin the moment na tayo po'y nagigising? Just wake up and then rush. Di po ba we are in a hurry? Gigising tayo and then ang iisipin na lang natin, papasok ako ng school, alagaan ko ang aking mga anak, katrabaho ako, yun na lang po ba? Ang ganun lang po ba?
yung magiging klase ng ating buhay. I-review natin yung lifestyle natin. Kasi napakahalaga pa rin po na makita natin na sa buhay na ito, mga kapatid, ang Panginoong Diyos, sinasanctify niya tayo. Ang Panginoong Diyos, meron siyang gustong baguhin sa buhay natin. It could be our actions, it could be our attitudes, it could be our emotions. That's why sabi ko nga po kanina, may mga pinapayagan ng Diyos na problems, difficulties sa buhay natin. Because gusto po niya, mga kapatid, na makot yung attention natin. Kasi baka mamaya napapabayaan na po natin yung prayer natin, napapabayaan na po natin yung meditation natin sa salita ng Diyos, napapabayaan na po natin yung buhay natin na dapat iniaayos natin yung malapit na relationship natin sa ating Panginoon. So if you are honest, kapatid, if you are honest, once pinababayaan mo yung closeness mo, yung relationship mo sa Panginoon, yung personal quietness mo sa Diyos, I can assure you, kapatid, makakaranas ka ng mga difficulties, ng mga matitinding pain. Sometimes, ikaw ay mahuhulog sa kasalanan. It's because ang Diyos, pinapayagan po niya sa iyong buhay para makot yung iyong attention. Para ma-review mo ulit yung iyong lifestyle. Baka na lang puro trabaho na lang iniisip mo. Baka na lang puro pangangailangan na lang iniisip mo pang araw-araw ng iyong buhay. Baka na lang puro sarili na lang iniisip mo, kapatid. So ang Diyos, pinapayagan niya yung mga mabibigat na sitwasyon sa iyong buhay para ma-review mo yung iyong lifestyle, ma-review mo yung iyong klase ng iyong buhay. And then third thing na gusto ko pumakita natin in response to this message and how do we prepare for the judgments is we need to re-evaluate our priorities. Asan ang Panginoon sa kabisihan ng ating buhay? Kaya nakakalungkot if you are a Christian na may panahon ka lang sa Panginoon pag walang magawa. Nakakalungkot po yan. Tama po ba, mga kapatid? I mean, if we are listening to this message at tayo magre-reflect, isa nakakalungkot sa buhay ko kung ako ay maglilingkod lang sa Panginoon or kung ako ay may time lang sa aking Panginoong Diyos kung sa panahon lang na wala akong magawa. Kasi ang paglalaan ng panahon sa Panginoon, ang pagpa-priority sa Panginoon, you need to commit yourself. You need to invest the time na ibinigay sa iyo ng Panginoon upang mailaan mo yun sa Kanya. So, asan ang Panginoon sa mga business ng ating buhay pang araw-araw? Nagbibigay ba tayo ng time para sa Panginoon? I mean, if somebody is mahalaga sa iyo, magbibigay ka ng time. Tama po ba? If yung kaibigan mo, mahalaga sa iyo yan, magbibigay ka ng time dyan. If yung asawa mo, mahalaga sa iyo yan, magbibigay ka ng time. If yung church mo, mahalaga sa yung church mo, magbibigay ka ng time sa yung church. So how about God? How about the Lord? If mahalaga sa iyo ang Panginoon, I am very sure, magbibigay ka ng time sa Panginoon. Ayaw ng Diyos na lalapit lang tayo sa Kanya dahil nasa buhay na tayo ng takot at nasa buhay na tayo ng sakit. Of course, sa panahon ng takot at sakit, napakahalagang sa Diyos tayo lumalapit. Pero hindi maganda, mga kapatid, na yun lang yung panahon na lalapit tayo sa Panginoon. Because God must be the number one priority sa ating buhay. Because if ang Diyos ang hindi, ang number one priority sa buhay natin, like what I said, meron tayong mga idols, meron tayong mga Diyos-Diyosan na inuuna natin, pinapahalagahan natin, kaya nagiging hadlang ang priority natin sa ating Panginoon. Pag tayo nagpapasya, asan ang Panginoon? Pag tayo ay may mga decision making, bago ba tayo humakbang? Bago ba tayo tumalon sa isang sitwasyon, mga kapatid, do we ask God? Tatanong pa ba tayo sa Panginoon? Naghahanap pa ba tayo ng mga payo ng salita ng Diyos at maging tagapayo ng Panginoon? Because again, sabi ng Bible, in the multitudes of counselors, there is safety. Pag maraming nagpapayo, merong safety. Now, kung titingnan mo ngayong sarili, hindi ako accountable eh. Ang mahalaga lang sa akin, sarili ko eh. Ang mahalaga lang sa akin, yung gusto ko eh. Ang mahalaga lang sa akin, yung decision ko. Then kapatid, doon tayo nagkakamali. Doon tayo nagkakamali sa decision na yun, na pinipili natin yung buhay na walang accountability sa kahit kaninong tao.
We need to be humble enough, mga kapatid, para ma-realize natin na accountable tayo. Maaaring sa pastor natin, maaaring sa magulang natin, or sino mang guardian sa buhay natin, accountable tayo sa kanila. Ultimately, sa Panginoon Diyos. So pag tayo nagpapasya, hindi ka dapat pagpapasya lang na ito yung gusto ko, ito yung nais ko, ito yung tama sa panahon ito. So, ito na yung aking gagawin. Ito na yung aking pagpapasyahan. You need to evaluate your priorities, kapatid. You need to consider God in your decision-making process. Ano man ang iyong kapasyahan? Trabaho, pag-aaral, relationship. Bago mo hakbangan yan, napakahalagang kasama ang Diyos dun sa decision-making process, mga kapatid. Napakahalagang tanungin na natin ang ating sarili. Ano ang perspective ng Panginoon dito sa issue na to? Pag may problema ako sa aking church, pag may problema ako sa aking trabaho, pag may problema ako sa aking asawa, pag may problema ako sa aking pamilya, paano ito nakikita ng Diyos? Tanungin natin ang ating sarili. Lord, paano mo ito nakikita? Kasi pag nakita natin ang sitwasyon, based lang sa ating nakikita, kaya nga sabi ni Paul, for we walk by faith, not by sight. Pag nakita natin ang sitwasyon, based lang sa ating sight, alam niyo po, magiging terribly ang decision natin. Minsan nakakagawa tayo ng mabilisang desisyon na hindi ayon sa kalooban ng Diyos or hindi nais ng Panginoon sa buhay natin. So you need to seek the perspective of God. Ano man ang mga issues sa iyong buhay? Bakit kayo minsan nag-aaway bilang magkapatid sa Panginoon or mga magkapatid sa laman? Ano ang reason? Ano ang dahilan? Baka pinapayagan niyo ni Lord kasi meron siyang gustong baguhin sa iyo. Kumbaga lagi natin tatanungin sa sarili natin, Lord, ano yung perspective mo sa issue na to? Ano yung pananaw mo? Ano yung paningin mo dito, Panginoon? So considering na ang Diyos po natin ay naging mabuti siya sa buhay natin, napakahalaga na huwag natin sayangin yung mga resources natin. Fourthly and lastly, how do we prepare for the judgment? We should renew our daily commitment. To what? To live a godly life and serve Him with our whole heart. In this message, mga kapatid, mawalan po ng saysayang mensaheng ito kung hindi natin ito magagawa yung pang-apat na point natin. Paano tayo magpe-prepare sa judgment? Renew natin yung daily commitment natin sa Diyos. Na mabubuhay tayo ng maka-Diyos. Kung nagkasala tayo, kung nagkamali tayo, then confess our sins. At pangawakan natin yung kapatawaran ng Panginoon. Let us come to the throne of grace at makakasumpong tayo ng mercy ng Diyos, habang ng Diyos. At tutulungan tayo ng Panginoon sa panahon ng ating mga pangangailangan. Hindi pa pwedeng ikaw ay nagkasala at sasabihin mo, ganito na yan, talunan na ako, naisa na naman ako ng diablo. No. Ang kalooban ng Panginoon, lumapit ka sa Kanya, ikumpisan mo yan sa Kanya, ihingi mo yan ng tawad sa Panginoon, patatawarin ka ng Diyos at tutulungan ka ng Panginoon upang ma-overcome mo anuman ang kasalanan na iyan. We need to renew ourselves na mabuhay tayo ng maka-Diyos na pamumuhay. At paglingkuran natin ang Diyos ng buong puso. Lagi nating ipaalala sa ating sarili. Like, for example, in the application of this message, tomorrow morning, pagising mo sa umaga, ano yung pinakamagandang ipapaalala mo sa iyong sarili? Pagising mo sa umaga, bukas na bukas. Alalahanin niyo po yung mensahe ngayong linggong ito. Kasi yung application bukas pa eh. O bukas pa ng umaga. So ano yung magandang ipaalala mo? Proverbs 3, 5, and 6. Ito yung magandang paalala sa iyong buhay araw-araw. Every morning, every day. Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart. Lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge God, and He shall direct thy paths. Ano pong sabi doon? Pagkatiwalaan mo ang Diyos ng buong puso mo. Maaaring throughout the day, maka-experience ka ng mga difficulties, trials, persecutions, pains. But you need to trust the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. Huwag kang magtiwala sa iyong sarili mong kaalaman. Because if you trust in your own understanding,
tayo po'y magkakasala, tayo po'y malilihis sa direksyon ng Panginoon. And then, in all your ways, in all your decisions, in every area ng iyong buhay, acknowledge God. Kilalanin mo ang Diyos. Ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Ano po ang promise ng Panginoon? And He will make your paths straight. He will direct your path. Siya ang magtutuwid ng iyong landas. Siya ang bahala sa iyong buhay. Siya ang bahala na magplansya ng forest na iyong tatahakin. If you trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. And I want to end this message, mga kapatid, in this very thought. Pakinggan po natin itong mabuti, mga kapatid. Sa buhay na ito, ang buhay natin ay temporary lang. Sino kaya sa atin dito ang pinakamatanda po? Pwede po ba tayo mag-aminan? Nay, ilang taon po ba yun? 65. Okay, so ang tao pwede kang mabuhay ng 30, 40, 50, 60, 65, 70 or 80 or 90. But that is just temporary. And after mong mamatay sa buhay na ito, haharap ka sa Panginoon. At makakasama mo siya eternally. At ikaw ay kung nagbuhay ng maayos, kung ang pundasyon, ang building ng iyong buhay sa buhay na ito, ay naging karapat-dapat sa reward ng Panginoon. Yung reward na tatanggapin mo sa langit, ang meron ka. Hindi temporary. Yun yung meron ka eternally. Yung crown na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Yung reward na ibibigay sa iyo ng Panginoon. It depends kung paano ka nabuhay sa buhay na ito. Let us pray. Our Father in Heaven, salamat po sa mensaheng ito ibinigay niyo po sa amin about the judgment of the believers. Lord, in this message we realize, Lord, na accountable kami sa isa't isa. And Lord God, higit sa lahat, accountable kami sa inyo, O Diyos. And Lord, I pray and ask this morning, those people na hindi po tiyak sa kanilang kaligtasan, I hope matiyak po nila, like the Apostle Paul said, buong katiyakan, I am confident na willing ako mapasawala sa katawan, makasama ko lamang ang Panginoon. Sana Lord, lahat ng mananampalatayang nandirito na dumadalo sa church na ito, tiyak namin Lord na one day, pag kami ay namatay, aharap kami sa aming personal na tagapagligtas bilang hukom sa aming mga ginagawa. And Lord God, tulungan niyo po kami Lord mabuhay ng karangal-rangal sa inyo, kalugod-lugod sa inyo, at masunurin sa inyo, O Diyos, upang kami po ay maging excited, maging confident, na any moment kunin niyo ang aming buhay, Lord. Aharap kami sa inyo, O Diyos, at kami ay tatanggap ng reward. Tatanggap ng crown na aming pangahawakan magpawalang hanggan. Panginoon Diyos, I pray Lord in this very short message, ang inyong mga anak Lord ay magbulay-bulay sa inyong salita, sa mensaheng ito. I-review namin Lord yung lifestyle namin. And Lord, this is the time na kami ay magkukumit muli na mabubuhay ng maka-Diyos at paglilingkuran ka namin ng buong puso na. We will trust you, Lord, with all our heart. Hindi kami magtitiwala sa aming sariling kaalaman. Sa lahat ng gagawin namin, Lord, ikilalanin ka namin, O Diyos. Tatanungin ka namin, Lord, hahanapin ka namin. Aalamin namin, Lord, kung anong plano niyo, anong kalooban niyo, anong sasabihin niyo, Panginoon. Sa landas na ito. Dahil, Lord, ang pangako niyo, ikaw ang bahala sa aming mga landas. Ikaw ang bahala, O Diyos. Thank you, Lord, for this wonderful message. And Lord, I pray, looking forward, na pag kinuha niyo na po ang tibok ng aming puso, masaya kaming haharap sa inyo, Lord. Dahil meron kaming reward na tatanggapin.
Lord, I pray sa mga nakikinig ng salita niyo. Sana po'y sineryosa namin ang mensahe. Because Lord, you are serious about this, O Lord. Ito'y inyong itinalaga. Ang pakikipagtipon sa inyong mga anak, sa mga mananampalataya, upang kami ay inyong hatulan ayon sa aming mga ginawa. Kung ito po ba'y karapat-dapat sa inyo, o ito po ba ay walang kabuluhan, at wala kami tatanggapin na gantimpala. Thank you, Father, tiyak namin ang kaligtasan. And Lord, we are praying na sa buhay na ito, ang klase ng buhay namin, sana Lord makatanggap ng reward mula sa inyo, O Diyos, na umibig sa amin ng walang kondisyon, at tapat sa amin ng walang hanggan, at laging pinoprovide anuman ang aming pangangailangan. Salamat po, Lord. Itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kayo tayong lahat para sa isang maikling awitin. Awitin natin ang Peace So Sweet sa Tagalog version. Peace So Sweet.